ng Marcos Jr. Administration. Okay, tuloy na po tayo, drug addiction at corruption. Yung drug addiction, seryoso po iyan. Kagaya po ng aking nasabi, ito po'y brain disorder. Neurological po yan. May tama po sa pag-iisip yung mga drug dependents or drug addict. Ano po ang kinalaman nito sa krisis na kinakaharap ng ating bansa? Mantakin po ninyo yung issue lamang ng flood control funds anomaly at itong illegal, immoral, invalid, criminal at unconstitutional 2025 national budget kung saan ito ang simulat katapusan ng korupsyon. Pero pinirmahan ni Bongbong Marcos matapos daw niyang masusing pag-aralan at basahin ang kada pahina. Kaya po tayo nasasadlak ngayon sa pinakamalaking kontrobersiya patungkol sa korupsyon na pumalaot sa ating kasaysayan at bumabagabag sa bawat Pilipino sapagkat hanggang ngayon marami pa rin lubog ang paa sa tubig baha o hindi man po lubog hanggang tuhod sa tubig baha. Nagkakasakit kung ano-anong sakit na at 52 billion. 52 billion. Galing lang daw po ito sa district ng engineering district ng Bulacan. 52 billion. Imaginein ho ninyo. 52 billion sa Bulacan lamang na sinasabi ni Saldico ay kanyang i-deliver bilang bahagi ng korupsyon na nagmumula po dyan sa flood control funds. 52 billion. Sinungaling pa raw ho si Yusek Robert Bernardo dahil nakaw na ho yung 52 billion doon sa salaysay ni Robert Bernardo, tinira pa yung kalahati, ang dineklara lamang ay 26 billion. Ganon po kakakapal ang muka ng mga ito. Yung Yusek Robert Bernardo ho, taga Bulacan ho yan ha, yung mga kababayan natin sa Bulacan. Alam kong alam naman ninyo, taga Bulacan ho yan, pero tingnan ninyo yung ginawa niya sa lalawigan ng Bulacan, sa probinsya ng Bulacan. Wala po niyang habas na inubos ang pondo para sa flood control at wala po siyang pakialam sa mga kapwa niya Bulakenyo. Malubog kayo riyan, magkasakit kayo riyan, at kung ano-ano pa, masirang hanap buhay nyo, ang kasangkapan, magkalubog-lubog kayo sa utang, basta siya, paldo ang bulsa, bilyong-bilyong piso, galing sa nakaw na yaman. No? Malinaw po doon sa sinabi ni Saldico na yung kanya pong 52 billion galing po exclusively from the Bulacan Flood Control Projects. At malinaw din po dyan, sinabi niya tahasan 25 billion pesos. 25 billion pesos ay kanyang dineliver directly, diretso sa Pangulong Bongbong Marcos. Iba pa ho yung 100 billion pesos na insertion at hindi pa ho iyon kasali doon sa mga insertion ng Bulacan. No? So yung ating pong problema ngayon bilang mga Pilipino, bilang isang bansa, nahaharap po sa talagang matinding krisis sa integridad, krisis sa liderato, krisis pagdating po sa ating tiwala sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Imagine ho nyo, a few weeks back, meron po tayong live. Ang ating pamagat doon ay tarangkahan. Nasa tarangkahan na ng Malacanang nung unang binanggit ni Yusek Robert Bernardo at hindi po natin tinigilan ito. Bakit? Sapagkat doon, kaladkad na yung tanggapan ng Pangulo. Nung binanggit doon sa affidavit ng Yusek Robert Bernardo na yung Yusek Trigib Olaybar ay may sweetheart deal, whether figuratively or literally, hindi po natin alam. May sweetheart deal si Yusek Trigib Olaybar kay DBM Secretary Amina Pangandaman. Nandyan po yan sa file natin sa history ng ating paglalive.
Question natin yan, bakit hindi ipinatatawag yung USEC, Tri-Give, o LIVAR ng DepEd na naka-corner, naka-sweetheart deal with Mina Pangandaman, natin DBM, 2.85 billion pesos. Agad-agad, naaprubahan ito, agad-agad, narilis ang pondo, may SARO, yung Special Allotment Release Order. At nagbigay rin ng testimonya itong si Robert Bernardo na 15% ang hiningi nung Tri-Give o LIVAR na nagkakahalaga ng 500 million. Fast forward today, sunod-sunod na pong nagbabagsakan yung kanilang mga haligi. Hindi po haligi ng pamahalaan, haligi ng korupsyon. Ang daming nag-submit ng kanilang resignation at pati yung USEC Adrian Bersamin na tinuturo din na katandem or kung may Batman at Robin, merong Tri-Give at Adrian Bersamin. Yan po ay nagbitaw at nagbitiw, nag-file ng kanilang resignation. Pero kagaya ni Secretary Manny Bonoan, mamamayang Pilipino, patuloy tayong mga lampag. Hindi porke ikay nag-file ng iyong retirement o resignation, ikaw ay absuelto na. Si Manny Bonoan, hindi pinatatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Manny Bonoan ay hindi man lang pinatatawag o pinatawag at kinasuhan ng budol na ICI. At ang pinakabalala, si Manny Bonoan nakalabas na po ng bansa. Ganyan din ba ang gagawing skema para kay dating DBM Secretary Amina Pangandaman? Ganyan din ba ang estilo nung DepEd Undersecretary Tri-Give o LIVAR kung saan meron siyang sweetheart deal with former DBM Secretary Mina Pangandaman? Ganyan din ba ang gagawing storya o estilo o eskema ni USEC Adrian Bersamin? Ang balita ho sa Malacanang, may mga kasama pa hong assistant secretary level, itong si Adrian Bersamin. Malaki ho yung allocation ng assistant secretary na kasabwat ng Adrian Bersamin. Binubulang ho natin yung mga dokumento, humihingi lamang po tayo para maipakita natin sa inyo kung sino itong mga ASEC na kasabwat ni Adrian Bersamin. Di ko na po babanggitin yung executive secretary na si Lucas Bersamin. Hindi ho dahil siya ay absuelto, kundi po out of kortesiya dahil dyan din po ako nanggaling sa tanggapang yan. Ibigay ko po sa ibang magkokomentaryo yung aspetong yan. So para wala pong masabi. So yun nga po, tagos na po sa tarangkahan ng Malacanang itong level ng korupsyon. In fact, nasa loob na ng Malacanang ang korupsyon. Tahasan at direktang itinuro na si Bongbong Marcos na may 100 billion pesos insertion as per Congressman Saldico. At nag-deliver siya, nakita na panood naman ho nating lahat yun, nag-deliver po si Saldico base sa kanyang pahayag ng 25 billion pesos sa palasyo. Ang laking pera po noon. And incidentally, kaya po ako ay laging nagpapaalala po sa inyo, sana itulungan po ninyo yung lahat ng ating pahina. Facebook, yung mga nasa Facebook po, sana kayo ay patuloy na mag-comment, mag-react, mag-like, mag-share at mag-follow. Yung sa YouTube, sana ay patuloy kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment, mag-react. At ganun din po sa aking pahina sa TikTok, ay sana ay patuloy kayong mag-like at mag-follow. Bakit ho? Sapagkat nung inilabas po natin yung video ni Saldico, bigla pong tinake down ng Facebook yung video yun. And I'm sure hindi lang ho ako, marami tayo na nag-share po noon na take down, linimit
hindi na po natin ma-share, bigla pong nawala. Kaya po ito talaga, paghandaan natin na one day magising tayo na take down yung ating pahina o mga pahina. Kanya po tayo ay nagmumulti-platform sa social media. Sana ay matulungan ninyo sapagkat bahagi po ng aking advokasya ay magkaroon ng patuloy ng direktang ugnayan kasama po kayong lahat. Maraming pong salamat sa 1,000 based on my magic eye, 1,375 live viewers. Hindi ko alam kung saan ito kung TikTok, kung Facebook or YouTube. Marami pong salamat sa napakaraming nakasubaybay din po sa TikTok. So, lusot na, tagus na sa tarangkahan. Kung dati hanggang tarangkahan lang, kumakatok, nagdo-doorbell sa pintuan ng Malacanang, ito po'y tumagos na. Sapagkat hindi po natin pwede na basta-basta baliwalain yung revelation ni Congressman Saldico. Ulitin ko hindi po hero si Saldico. Subalit, pinatunayan lamang niya na hindi siya yung most guilty. Matagal ko na hong sinasabi sa inyong lahat, if there is someone who is most guilty into the systematic corruption that we have all been witnessing in this Marcos Jr. administration, it's no less than, none other than, the most guilty is none other than Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bakit? Pinirmahan po niya yung taunang budget natin. Noong 2024 na lang, meron na pong lintik na daang bilyong pisong insertion. Ngayon pong 2025, sinabi na po natin, nag-file na po tayo ng kaso, wag mo sanang pirmahan yan. 2024 pa Disyembre, nangangampanya na tayo, wag mong pirmahan yan. Huwag kang matakot na magkaroon ka ng reenacted budget sapagkat illegal, invalid, immoral, criminal at unconstitutional yung panukalang budget na nagmula dyan sa mga blankong bicameral conference committee report ng 19th Congress, hindi ba? Ang chairman noon ay si Saldico, yung chairman ng appropriations. Kaya nga siya ay ngayon sinasabi wala raw credibility. Pambubudol po yan ng Marcos Jr. administration. Paano mo sasabihin walang credibility si Saldico? 3 taon mong siyang ginawang chairman ng appropriations. 3 taon po siyang chairman ng appropriations sa ilalim ng 19th Congress, sa ilalim ng pamumuno ni Martin Romualdez, dating speaker, first cousin ng kasalukuyang Pangulo, Bongbong Ferdinand Marcos Jr. Paano nila sasabihin, sinungaling ito, walang kredibilidad ito, bata nyo si Saldico. Ang problema, matagal na rin natin sinabi kay Saldico, iuhulog ka na. In fact, linaglag ka na. Matigas lang ang ulo mo, o sadyang umaasa ka lang na hindi ka iuhulog, matagal na nating binalaan, iuhulog ka na kundi ka pahulog. Kung lumabas ka noon pa lamang, higit siguro na makukuha mo ang simpatya, ang paniniwala, ang tiwala, at ang proteksyon ng mamamayang Pilipino. Pero okay na rin, kahit late na ang paglabas mo, importante, malinaw sa kanyang testimonya, tinuro niyang tahasan diretsyo, 25 billion pesos. 25 billion pesos ang ibinigay kay Bongbong Marcos, bahagi ng korupsyon dito sa 2025 national budget. Bukod pa riyan, tahasan niyang itinuro si Bongbong Marcos ang may author at nag-utos na magkaroon ng 100 billion pesos insertion. Nung kanyang tinanong, si Martin Romualdez, ang sabi ni Martin Romualdez, wala tayong magagawa, hindi maaring mabali ang utos ng hari. Ang totoong hari ay kayo, pamamayang Pilipino. Balikan ninyo ang ating saligang batas. Sovereignty resides in the people. Kayo po ang hari and all government authority emanates from you. At speaking of hari, hindi po hari ang mga yan. Naghahari-harian, naghaharing uri.
Sa mga Katoliko, ngayon darating na linggo, Kristong Hari. Kapistahan ng Kristong Hari. Yun ang tunay na hari. Bakit po natin nabanggit bigla yung pista ng Kristong Hari? Makikita nyo na mayroong unseen hands na talagang gumagabay sa ating mga Pilipino. Kahit po na sa kanila lahat, ng yaman, nakaw lamang, yung nakaw na yaman, nasa kanila, yung kapangyarihan, yung poder, yung impluensya, yung mga lahat na, pati pamimwersa, hindi pa rin sadyang maikubli ang mga katiwaliang kanilang ginagawa. Kaya po, hindi po totoong hindi nababali ang utos ng naghahari-harian. Isa lamang po ang tunay na hari. At kaya ko rin po dugtong-dugtong na po ito ang ating topic na drug addiction at corruption. Meron pong ginagawa. Ako po ay miyembro ng Simbahang Katoliko. Miyembro dahil simula po nung ako'y pinanganak, ako'y nabinyagang Katoliko. At wala po tayong magagawa roon. 400 years tayong nasa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol. At alam naman natin, ginamit nila yung crucifix o yung krus upang tayo'y sakupin. At 400 years tayo, nandyan yung mga simbahan, yung mga ancient churches natin. Nakita natin, karamihan sa Pilipino ay Katoliko. Pero nais ko lang din, dito naman sa ating programa ay Real Talk tayo. Meron silang ginagawang mga... Ang may problema si Bongbong Marcos. Pero hindi nila makondina. Hindi nila makondina. Confronted na po si Bongbong Marcos ng issue ng drug addiction at corruption. Pero napakatahimik, nakakabingi ang katahimikan ng Simbahang Katolika. Nakakabingi. Tila sinasabi, mas mainam na si Bongbong Marcos kesa yung constitutional successor. Alam mo ninyo, parang yung sinabing, sige na, gahasain mo kami araw-araw, nakawin mo lahat ng pera namin. Huwag lang maupo, dahil nga may constitutional succession tayo, yung ayaw namin. Hindi naman po ito patungkol sa simbahan lang ng mga Katoliko. Ito po'y usapin ng lahat ng Pilipino, anuman ang iyong relihiyon. May obligasyon sila na labanan ang kasamaan. May obligasyon silang magturo ng tama't mali. Dito po sa aking parish, kikita ko, tama naman, tumulong tayo. Subalit, kastiguhin natin yung mga nagnanakaw ng pondo natin. Pag may sakuna, ito po yung talagang napaka-ipokrito. Pati yung mainstream media, kaya ho kayo, yung mga nakasubaybay, wag na ho kayong magpapabudol sa mga ito. Tuwing may trahedya, may bagyo, may baha, may sunog, may kung ano man, magkakaroon po sila ng fundraising for the victims of typhoon ganito, for the victims of earthquake ganito. Ang daming pera ng gobyerno Ninanakaw nga nila daang bilyon Tapos, tuwing may sakuna, tatakbo kayo sa pribado, nakuba na halos lahat. Kakakayod, kakabayad ng buwis, traffic, yung traffic, patindi na ng patindi. Magpapakita kayo ng mga maramdaming video sa inyong programa, sa telebisyon, yung mainstream media, sa simbahan, mga ngampanya na mag-relief drive tayo, wala pong masama doon. Subalit, nakakasakit ng loob pagkausapin na ng pagbatikos sa mga nagnanakaw sa mga Pilipino, tahimik ang simbahan. Tahimik, napakatahimik. At pag kinakailangan tumulong, tatakbo sa pribado. Hindi ba ninyo nakikita? Daang bilyon, trilyong piso ang kinukurakot ng mga nasa pamahalaan. Ni hindi ninyo tugisin? Drug addiction na ang issue. Wala akong pakilama doon sa issue ng pamilya. Pag-usapan lang natin yung may accountability bilang Pangulo. Dahil wala po tayo pare-parehas pakialam doon sa away pamilya nila. Yan sumabog na po yan, problema ho nila yon. May pamilya po nila yan May kanya-kanya tayong pamilya, may mga kanya-kanya din tayong concern sa ating mga kapamilya. Pero pagka ang pinag-uusapan na ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at mismo ang kanyang nakatatandang kapatid sa Pilipino pa, sa ating mga Pilipino, ate, manang, di ba? Mismo ang nagpahayag, derechahan.
At yung kanyang pahayag, malalim. Malalim, hindi lang po yung pinaguhugutan, kundi yung simula ng kanyang pahayag. Pagka napanood ho ninyo, at nakakatiyak ako napanood ho ninyo, ang kanyang testimonya, sinabi niya, bata pa lamang kami. Bata pa lang ho sila. Wala pa ho tayo pare-pareho noon. Hindi ho ba? Yung mga kabataan, yung mga trolls, pakinggan ninyo yung sinabi ng kapatid ng iniidolo ninyo. Bata pa lamang sila ay gumagamit na ng droga. Nadala-dala hanggang ngayong pangulo siya. So, wala pong maaring sumagot nitong iba kung hindi yung taong sinabihan at kwinento sa harapan ng mamamayang Pilipino na gumagamit ng droga. Drug addict nga ang description eh. Drug addict ang description. Ito po yung problema ng ating bansa ngayon. Drug addiction at corruption. Tahimik pa rin ang simbahan. Meron po sila, may mga noise barrage, ang nakalagay doon, BBM Sara resign. Hindi po dahil Sara Duterte ako, hindi ho. Ang issue po, pagnanakaw sa kaba ng bayan ng mga Pilipino. Ang issue po, mismo sa kanyang ate, personal knowledge ng kapatid. Personal knowledge na nakatatandang kapatid. Bata pa lamang sila. Drug addict na ang kanyang kapatid. Kaya wala pong pwedeng magpasinungaling doon sa testimonya ng kanyang nakatatandang kapatid. Hindi po yun allegation. Sa aking pananaw, hindi po iyon allegation. Hindi po yun basta akusasyon. Yun po ay isang testimonya base sa kanyang personal knowledge. At yung kanyang personal knowledge, simula pa nung sila'y mga bata. Di naman po siguro 7 years old. Baka sinabing bata, yung teenager, di ba? Teenager hanggang sa naging young adult, yan. Pero napakahaba po nung simula, nung testimonya, nung nakatatandang kapatid. At kung susuriin mo, ang kultura nating mga Pilipino, hindi po basta-basta gagawin na nakatatandang kapatid yun. Ate nga mana nga di ba? Pero again, I am not saying, hindi ko na i-interpret ko ano man ang motivation niya. Punta lang po tayo doon sa may pakialamang Pilipino. Yung drug addiction. Ito na po ang nagiging issue ngayon, drug addiction at corruption. Noong nagpayag na po si Saldico, tila bumilis po bigla ang kilos ng budol na ICI. Ngayong umaga ay nagpalabas sila ng kanilang press release na kakasuhan na raw po nila si dating Speaker Martin Romualdez. Marami po ako nakikitang reaksyon, marami po akong nakikita na parang nagbubunyi. Sa wakas, kakasuhan si Martin. Alam mo ninyo, kaya po tayo may tinig maisog upang atin kayo ay gabayan. Ang ICI po ay malaking budol. Wala pong ngipin, wala pong basihan sa batas. Kahit yung pagpopondo sa ICI, budol po iyan. Wala pa pong kinakasuhan ng ICI sapagkat wala naman po sa poder ng ICI ang magkaso o dili kaya lalo pa mag-prosecute ng kaso. Wala po. Ang ICI kung meron mang value yan, dahil ako ay walang sampalataya riyan, ang ICI ay fact-finding lamang. At yung fact-finding nila, anuman ang lumabas sa kanilang investigation, whatever that means, kanila lamang po itong ire-recommenda. Recommendatory lamang ang ICI. Kaya nga po budol yan panay lang sila propaganda na si Martin ay itinapon na rin sa ilalim ng bus kasama ni Saldico. Wala wag kayong magbubunyi. Wala pa hong kaso yung Martin Romualdez. At wag din kayong magbubunyi na siya ay kinasuhan ng plunder. Wala po. Basahin po ninyo maigi yung kanilang propaganda. Si ICI merely recommended the filing of, among others, yung plunder.
Marami yung nagtatanong bakit hindi kasuhan ng malversation. Nandoon na po kasi yung malversation sa plunder. Yung plunder, marami yung abogado na nakasubaybay din sa ating pahina at yung iba siguro ay mga hukom. Ang plunder kasi mga kababayan, sisikapin kong pasimplihin Pag pinalabas mo kasi yan, plunder, agad papasok sa isipan ng ordinaryong tao. At tama naman, 50 million mahigit ang ninakaw nito. Tama yan, dapat kasuhan. Hindi pa po plunder yun. Yung iba naman hinahanap, bakit walang malversation? Kasi po sa plunder, kinakailangan po ng predicate crimes. Nandoon na po yun, yung plunder, yung violation ng anti-graft law, at yung bribery, o yung panunuhol. Nandoon po lahat yun. So yung propaganda nila na sinampa o may rekomendasyong sampahan ng plunder si Martin Romualdez, malisyoso po yun, propaganda po yun. Bakit? Ang layunin po noon ay upang pakalmahin ang galit na galit ng mga mamamayang Pilipino. Ilang ulit na hong naglalabasan ang Pilipino sa kalsada. Kanya nga po sa pilit nilang pigilan ang ating paggamit ng ating karapatan na payapang magtipon-tipon at magpahayag ng ating saloobin at sama ng loob sa mga marling polisiya, kurakot, korupsyon at drug addiction ng mga nasa pamahalaan, tatakutin kayo ng sedition. Tatakutin kayo ng inciting to sedition. Meron na po tayong ginawang interview, yung mainstream media, yung SMNI po, patas naman yan. They ask the hard questions. Pero yung isa pong nag-interview sa akin, wag na natin banggitin yung pangalan at kilala naman ninyo, kitang-kita naman ninyo ang layunin na pakasiraan lang yung mga tao o personalidad na ayaw niya. Samantalang nakita naman niya siguro sa inyong comment at reaction, talagang munghing-munghi na kayo sa kanyang inasal, sa kanyang sariling programa. Alam mo ninyo, ang tao kahit may pinag-aralan, hindi ho talaga kasama sa pag nag-aaral ka, may modo ka Kayo, pag nag-imbita kayo ng bisita sa inyong bahay, siguro naman, bibigyan nyo ng tamang kortesiya at respeto, hindi ba? Pero kakaiba kayo kung nag-imbita kayo ng bisita sa bahay ninyo tapos binabastos ninyo. Yun po yung nangyari. Bakit? Sangit-ngit po niya na ang constitutional successor ay si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya sinabi ko sa kanya, bakit ba ayaw mong respetuhin ang saligang batas? Ano po yan I'll use the term dilawan. Proud dilawan po yan. Proud pinklawan po yung nag-interview sa akin. Kaya nga po, balik natin sa kanya. Di ba't ang tawag ng mga dilawan sa 1987 Constitution ay Cory Constitution, Cory Aquino Constitution? Sapagkat nung panahon niya, ito ay muling naisulat. At nung panahon niya, ito'y naratipika sa pamamagitan ng isang plebisito. That's why they called the 1987 Constitution as the Cory Constitution. Ngayon, yung mismong professed, proud yellow/pinklawan, isinusulong niya na lapastanganin, yurakan at sunugin ang mismong Cory Constitution na kanyang sinasabing siya'y dilawan at pinklawan. Ganyan po katwisted ang pag-iisip ng mga yan. Mga brat po yan. Pag hindi nila nakuha ang gusto nila, galit sila sa iyo. Pag hindi nila nakuha yung gusto nilang sagot sa iyo, aawayin ka nila. Bakit? Yan po ang trademark nila. Kaya po yung sa atin, paulit-ulit, parang kulang na lang sabihin niya, santabi na natin ang saligang batas. Tapo na natin yan, sunugin na natin yung Cory Constitution at gumawa tayo ng isang bagay na labag sa ating saligang batas. Yun na lang ang kulang niyang sabihin Nais ko na nga akong biruin sa kanyang programa anong gusto mo? Gumawa tayo ng isang bagay na seditious, di ba? Pero obvious naman sa kanyang pananalita, wala siyang respeto sa ating saligang batas. Balik po tayo dito sa ating topic ngayong araw, drug addiction at corruption. Alam ko kayo naiipit sa traffic, napakarami na po nating live viewers, nasa 2,800 based on my yung nakikita ko po sa aking
Magic Eye. 2,800 live viewers. Marami pong salamat. At ulitin ko, baka ho kasi one day pagising natin ay na-take down na yung ating mga pahina. Tulungan po ninyo na palakasin pa yung ating social media platforms. Sa YouTube, patuloy po kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe. Palakasin po natin. Mag-comment po kayo, mag-react po kayo. Dito po sa Facebook, patuloy po nating palakasin. Patuloy po kayong mag-comment, mag-react, mag-share, mag-like, at mag-follow. Para po nang sa ganoon ay multi-platform po tayo sa social media, pati po sa TikTok. Sana ay patuloy kayong mag-like at mag-follow. No? So ito pong ginagawa ng ICI ay isang malaking budol, isang malaking sarswela. Nais po nilang palamigin ang ulo ng mga Pilipino. Ito pong buwan ng Desyembre parang hindi po nararamdaman ng maraming Pilipino. Bakit? I think more than 25% of the value of the peso, yung halaga po ng piso natin, more than 1/4 na po ang naubos dito. Yun na po ang nawala sa halaga ng ating piso. Baka mayroong mga taga-bangko rito or bankero, maaari ho kayo magmensahe magkano nagsara ang palitan ngayon ng dolyar kontra piso, piso kontra dolyar. Si at Kenzie Mil, ICI ay budol. Scammer yang ICI. Scammer ho talaga yan. Scammer ho talaga yan. Huwag ho tayo maniniwala riyan. Ano ho? Pinipili lang nila yung kanilang yuyugyugin para magmukhang malinis, mukhang maayos, pogi yung kanilang patron, si Bongbong Marcos. Bakit wala pa ngayon sa radar ng ICI ang Region 1? Yung Region 1, paulit-ulit itong binanggit ni Governor Chavit Singson, binanggit ito sa paragraph 30, yung famous paragraph 30 ni Ginoong Curly Discaya sa kanyang affidavit. Sadya pong hindi binasa yung paragraph 30. Yung paragraph 30, itinuturo po niya ang Regional Director ng DPWH Region 1. Ano po ang Region 1? Ilocos Norte. Pahayag po ni Curly Discaya doon, yung Regional Director ng DPWH Region 1. Hindi po ito sinasama hanggang sa ngayon sa investigation. At meron pong malinaw na footage at news report. Ipalalabas ko din po yun dito sa ating pahina. Hinahanda lamang po ng ating mga volunteers. Yung mga hindi tapos o substandard o agad nawasak na flood control projects sa Region 1, specifically sa Ilocos Norte, sa distrito ng anak ni Bongbong Marcos na si Sandro Marcos. Bakit hindi ito sinasama ng ICI? Kasi nga, budol si ICI. Nasaan? Kung si Martin Romualdez, merong kayong drama at propaganda, yung ICI, nakakasuhan, may rekomendasyong kasuhan ng plunder, ng indirect or direct bribery, ng graft or malversation of public funds. Paano niya nagawa yun nang walang kontratista? Hindi ho ba unang lumabas yung pangalan ng kanilang binansagan na flood control king? Pribado, kontratista, ang pangalan ay Alex Abelido. Ito ay tinawag na flood control king, Alex Abelido. Hindi ho natin sinasabing siya ay guilty o tama yung pagkakabansag sa kanya bilang flood control king. At karamihan sa proyekto nung Alex Abelido ay nasa Leyte sa distrito ni Martin Romualdez. Bakit nawala na rin sa investigation at sa storya itong flood control king Alex Abelido? Ni hindi pinatatawag o pinatawag ng ICI. Bakit? Budol ho ang ICI. Yung High Tone Construction and Development Corporation at yung SunWest Construction and Development Corporation. Unahin po natin yung SunWest dahil dun sa hierarchy ng kanilang kumpanya,
higit na malaki yung SunWest Construction and Development Corporation. Yung Hightone Construction and Development Corporation, yung Christopher Ko, kapatid ni Saldi Ko. Hanggang ngayon ba'y nasa ospital pa rin ho ba ito ng Bicol? Sapagkat nung nagsimula yung Blue Ribbon, nung Blue Ribbon ay nasa tamang direksyon pa, ito po ay nasa ospital, mataas daw po yung presyon. No? Ilang buwan na ho, baka nasa ospital pa rin ho ito, pakisilip nga niyo dyan sa Bicol. Itong SunWest Construction and Development Corporation at Hightone Construction and Development Corporation, hindi po ito matawag hindi po ito mahipo Bakit? Ang tanong tuloy ng ordinaryong Pilipino, ito bang SunWest Construction and Development Corporation at Hightone Construction and Development Corporation ay clearing house? Ginamit ba na clearing house ito at laundromat, labahan ng maruming pera na nagmula sa flood control funds? Bakit iniiwasan ang SunWest Construction and Development Corporation? Bakit iniiwasan ang Hightone Construction and Development Corporation? No? Ito yung mga tanong ng mga ordinaryong Pilipino. Yung simbahang Katoliko, kinakailangan magpahayag kayo. Nung lumabas si Saldico, wag daw basta-basta maniniwala. Naniwala nga kayo doon sa 30,000 figure na namatay sa drug war. 30,000. Nakita ba ninyo yung mga namamatay sa baha? Last year sa Bicol, yung 200. Nakita ninyo kung gaano karami yun? Ang hirap itago, hindi ba? Paano mo itatago yung 30,000 na namatay sa bintang ninyo sa drug war? Agad-agad kayo naniwala. Bakit itong issue ng drug addiction? Itong issue ng malawakang korupsyon. Bigla kayo magsasalita na wag basta maniwala at humingi ng gabay para magkaroon ng discernment. Double standard kayo. Double standard kayo. Nangamamatay na ang mga tao. Wala pa rin kayong pakialam. Wala pa rin kayong pakialam. Wag sana kayong ipokrito. Wag sana kayong ipokrito. Ako po ay Katoliko pero hindi ko na gusto kung saan dinadala ng aking simbahan ang kanyang mga nananampalataya. At alam ko hindi lang din ako. Hindi naman huututo ang Katoliko na pag sinabi ni ganitong pare ay susunod. Hindi ho. Kaya lang ho kami patuloy na pagiging Katoliko at nagsisimba sapagkat may kinikilala ho kaming Panginoon at hindi po kayo yun. Huwag po ninyo kaming turuan ng mga kaipokrituhan ninyo. Ulitin ko pag may sakuna, ang gagaling, ang bibilis. Maging generous kayo sa inyong donasyon ngayong linggo o ngayong araw na ito dahil tutulong tayo sa mga nasalanta ng ganito. Ang daming ang pera ng gobyerno, ayon yung sitahin ninanakaw daang bilyon, trilyong piso, pero tahimik kayo. Ang daming pera, sobra-sobra. Sobra-sobra. 1 trillion binuhos sa infrastruktura para sa flood control. Anong ginawa? Hindi ho inimplement yung 1 trillion Napunta lahat sa bulsa ng mga magnanakaw sa gobyerno sa ilalim ng Marcos Jr. administration. 2 trillion, higit kumulang ang ibinubuhos sa health and social services. Anong ginawa? Binuhos diyan sa ayuda, yang AKAP, yang AIX, yang unmitigated dole-outs, yang walang katapusang pamimigay ng ayuda. Hindi ba? Na yung uncontrolled cash transfer. Bumuti ba? Humusay ba ang lagay ng ating ekonomiya? Hindi ba't hindi? Di ba yan ang pangako nila? Para daw lumakas yung local consumption. Pag lumakas yung local consumption, iikot ang ating ekonomiya. Di po nangyari yung bakit? Inipit ng ilang korap. Dito po sa pyramid, nandito lang yung pera. Hindi ibinigay sa taong bayan. Kaya hindi po umikot ang ekonomiya.
Yung ekonomiya ng mga smuggler na mamahaling sasakyan. Yan ang umikot. Pinamimili ho nila ng lupa, ng sasakyan, magagara, ng eroplano, ng helicopter. Diba? Kaya hindi po umiikot ang ekonomiya. Bagsak ang piso, bagsak ang ating GDP, bagsak ang foreign direct investment, matamlay, may sakit ang ating ekonomiya. We are back to being the sick man of Asia. Tinampasan na po tayo ng Vietnam eh. Ano ho? Basahin po natin yung ibang comment ha. Si Joy Gardner or George Gardner, count me in, attorney, in your disgust with the Catholic Church. Extremely hypocrites, infiltrated by the, yan nga ho, yan ang problema eh. Yun ang problema eh. Talagang magaling lang ho sila pagka magpa-fundraise. Ang dami yung pera ng gobyerno. Ang dami yung pera ng gobyerno. So yung paragraph 30 ni Curly Discaya, hindi na po pinag-uusapan. Ayaw rin imbestigahan ng ICI. Yung sweetheart deal sa pagitan ni Mina Pangandaman at ni Trigib Olaybar, imaginin ho nyo, DepEd Undersecretary, ang kanyang tangan-tangan ay tanggapan ng Pangulo. Ang tibay, di ba? Lakas ng loob, ang tapang. Tapos ang sidekick niya, yung Yusek Adrian Bersamin. Matagal na ho yung pangalan na yun. Talagang notorious yun. Anong gagawin ho natin dyan? Hayaan na lang, nagretiro, pahinga na. Hindi ho dapat pumayag ang mamamayang Pilipino. Yang mga yan dapat panagutin. Diba? Yung triumvirate ni Mina Pangandaman, ni Trigib Olaybar, may sweetheart deal sila, literally or figuratively, we want to know. At yung kanilang sidekick na baka nga hindi sidekick yun eh, isa rin yun sa mga pangunahin eh, yung Yusek Adrian Bersamin. Hindi ho titigil dapat sa kanilang pagre-resign. What we need is justice, especially for those who have died. What we are asking for is justice doon sa mga nasasalanta pa ulit-ulit ng patuloy na pagbaha kahit wala namang bagyo. Yung mga kasangkapan, sasakyang pantrabaho, yung kanilang tirahan, yung kanilang pamamahay, wasak na po eh. Bibigyan ba nyo ng pampagawa ng bahay yan? Nakita naman ninyo ang daming sasakyan. Ang inanod ng baha. Karamihan po roon. Malamang ay hindi pa bayad, nag-amortize pa, naguhulugan pa. Sira na eh. Nakakatiyak din ho, karamihan doon, walang insurance. Baka yung TPL lang, yung third party liability. Hindi po siya fully insured. Paano yung mga ginagamit sa pantrabaho? Papalitan ba yan ng korap na pamahalaan? Mangungutang na naman sila, pambayad doon sa kanilang existing loan? Paano na ho sila makakaahon? Pahirap na ng pahirap ang buhay. Samantala, yung nagpapakasasa sa pera nating mga Pilipino, sige lang ho ang kanilang buhay. At yung propaganda nila na i-auction po, wag rin ho kayong humanga doon. Ang ino-auction yung mga sasakyan, kahit po luxury car yan, pagka yan po ay gumulong na palabas ng kasa, bagsak na po ang halaga niyan. Kahit Rolls Royce pa yan. Pag yan po ay gumulong na, nagamit na kahit isang beses, kahit na sa kwento nila, hindi, 100 kilometers lang ang tinatakbo niyan. Wala pong sasakyan na mataas ang value pagka nagamit na. Basura po yan, wag niyong budulin ng Pilipino, paparada ninyo yung mga sasakyang nakuha ninyo at ibebenta. Higit pong malaki ang dapat ninyong isoli. Higit pong malaki. Kagaya po, balik tayo dito sa issue ng korupsyon at drug addiction. Kaya po kinakailangan nating pag-usapan yung issue ng drug addiction at korupsyon sapagkat mahalaga pong malaman natin ang estado, ang tunay na estado ng kalusugan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po kasi ang nakasaad sa Article 7, Section 12 ng ating saligang batas. Karapatan po ng pamahalaan na bigyan tayo ng tama at totoong estado, hindi budol na estado ng kalusugan ng kasalukuyang Pangulo. Kahit sino pa yan. In our present day and time, si Bongbong Marcos,
Siya ay nagpahayag ng testimonya ang kanyang kapatid, nakatatandang kapatid, ang ate, ang kanyang manang, na siya ay gumagamit at lulong sa ipinagbabawal na gamot. Yun po ay seryosong sakit. Sapagkat uulitin ko, yung drug addiction is neurological. It's a brain disorder. Tatamaan po ang pag-iisip ng kahit na sinong drug addict. At pag tinamaan ang pag-iisip, may brain disorder, neurological problem, pati po ang kanyang disposisyon, sigurado, hindi na po tayo nakakatiyak. Kaya dapat ikampanya natin yung Section 12 of Article 7. We have the right to know and we demand to know the real status of the health of the President, the state of his health. Malinaw po iyan. Bukod po dyan, silipin po ninyo yung Article 3, Section 7 ng ating saligang batas. Yung karapatan po ng mamamayang Pilipinong malaman at makialam at magtanong sa mga usaping mahalaga at usaping panlipunan. Usaping panlipunan po ito. Ang sinasabi pong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At hindi po masasabing ito ay isang aligasyon, hindi po ito bastang akusasyon, hindi po ganun kasimple. 'Di ba? Sapagkat ito ay testimonya base sa kanyang personal na karanasan, personal na nasaksihan, sa kanyang personal na nalalaman bilang kapatid, bilang ate, bilang manang, bilang kadugo, bilang isang pamilya sila, simula bata pa. Kaya dito may pananagutan ng ating pamahalaan. Kaya patuloy, lumalakas muli ang panawagan sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Yung mga troll ng drug addicts, pwede na ho kayong pumasok. Maya-maya, yung troll naman ho, ng mga korap, pwede na rin ho kayong pumasok. So ito'y tingnan ho ninyo. Ito'y mahalagang usaping panlipunan na wag po tayong magpapalansi. Pagkalabas si Saldico, biglang bumilis lahat. Pati yung mga resignation, bumilis. Diba? Bumilis. Pero yung biglang aksyon, wala namang importanteng pahayag kanina, nagsalita mismo si Bongbong Marcos, kakasuhan na si Saldico at si Martin Romualdez. What's new? Kulang yan eh. Nasaan yung Manny or Manix Dalipe? Yung kanyang majority floor leader. Nasaan yung mga kasama nila sa Bicameral Conference Committee ng 19th Congress. 19th hindi 20th. Yung last Congress. Yung Stella Kimbo. Bakit hindi nababanggit? Yung dating Senadora Grace Poe, na siya ang pinuno ng Finance Committee ng Senado. Yung mga senador na nandyan pa rin ngayon, kagaya ng kasalukuyang Finance Chair ng Senado, na dati nang nagpahayag, wala daw siyang nakitang blanco. Pinirmahan niya yung Vice-Cam report ng 19th Congress. Kaya bantayan natin ano ang kahinatnan nitong panukalang 2026 budget. Pagkat yung mga players po nandyan pa eh. Nandyan pa ho sila. Sasaw-saw pa yan. Magkakaroon pa ng insertion yan. Imaginein mo, yung pinuno ngayon ng Senate Finance Committee, yung chairman, si Senador Sherwin Gatchalian, pinirmahan niya yung Vice-Cam report ng 19th Congress. At agad-agad siyang lumabas, sinabi niya, wala ako nakitang blanco. Nung ipit na, kasi yan pinuno ng aking mga technical working staff group. Pati yung staff niya, masalba lang ang sarili niya, ilalaglag niya. Yan ang klase ng karakter meron. Itong mga nariyan pa rin. Kaya hindi po tayo nakakatiyak na wala pong anomalya o insertion itong panukalang 2026 budget. Kaya buti na lamang, meron tayong mga asahan dyan. Sa mababang kapulungan, si Congressman Sid Ungab. Congressman Sid Ungab, sa ngalan ng mamamayang Pilipino, hindi kita pakikiusapan sapagkat ginagawa mo na. Nais kong ipatid ang aming pasasalamat sa iyo sa patuloy mong pagbabantay.
Hanggat nandyan po ang isang katulad ni Congressman Sid Ungab, meron tayong mata sa loob ng Kongreso. Masisilip po niya yan, alam niya yan. Mababantayan natin. At the moment meron tayong makita, ibubunyag po natin agad yan kasama muli si Congressman Sid Ungab. Ano? Babantayan natin yan. Babantayan natin yan. Si Mona Parto, ay hindi tayo nagre-reply sa mga trolls. Wini-welcome nga natin sila eh.